Dati malinis pero ngayon, ang dami na ngayon sa mga intersection. Marami sa lokal, particularly, no? And hindi lang din sa Metro Manila. Tama ka, Jim. Pati sa probinsya, marami yan, no? Kaya nga, sa ngayon, yung nasasabi kong tatlong kinasuhan namin, national lang yan. Yung mga lokal, may kanya-kanya silang mga pinafailan din ng mga notice, no? So, right now, wala lang tayong report about that. Pero pati sa lokal, nagtatanggal at nagpapaklas po tayo. Sa Espanya, may mga national senatorial candidate. Saan sa Espanya? The whole Espanya. Okay, sige. Welcome to Rectum, that means. Marami doon na padala namin na notice, and hindi ko masasabi kung alin doon yung may mga pending na notice, no, at this moment. Pero ang alam ko, for NCR specifically, naglalabas kami, especially for national candidates, naglalabas kami na notices. Yun lang, question lang yan of whether or not they've complied with the notices. Meron kami nakaschedule mga tatlong beses isang linggo kami umiikot to determine compliance. And then sinasabit namin sa law department. It takes a little time also, pero lumalabas din naman yung mga kaso. Last na lang, paano yung policy nyo, sir? Kung halimbawa, nag-file kayo ng legal posters, tapos nanali yung candidate. So, makahabol nga siya ng kaso. Magtutuloy yung hearing para doon sa election offense. And then, kung ma-convict siya doon, eh di, i-appeal niya yun. Hindi, i-appeal niya pa yun. So, mahabang progression. Kaya nga sinasabi natin, ang importante dito, ma-file natin ang kaso para masimulan yung proseso. And yung panalo niya at mag-assume niya ng office, hindi nito mapuputol yung proseso ng election offense. Okay, Jimmy. Kaya po may sir, alam po natin hindi kaya ng Atty. James Jimenez at Chairman Trillanes ang pagsumpo sa mga paglalagay ng mga illegal tarpaulin. Di ba po may mga ilalaga tayong mga common election officer na siyang iikot sa bawat distrito. Like sa amin sa District 4, malapit lang po dito, District 4 po ito. Lahat po ng espera na dyan, ito mga epal politika, simula kay Vincent Belmonte, yung mga re-elections hanggang sa mga bago, nandun na ho sa gilid ng mga barangay hall, saka sa mga paaralan. Kung mabibigyan nyo ng time mamaya, kahit yung coach ko gamitin ko para maging saksi. Actually, naka-schedule sa akin yung parang video ko, sasabihin ko sana sa inyo. Ano pong ginagawa nito mga common election officer nito? Opo. Ulo-ulo, kailangan natin malaman, pag nasabit yung inyong video, kailangan natin malaman kung yun ba ay common poster area. Ang problema kasi kung minsan hindi naka-indicate na common poster area yun. Sabi niyo po, hindi. So, I'll take your word for it. When I see the video, sisitahin natin yung ating election officer. Sir, tulungan mo si Jimmy ito. Be fair po. Tama po kayo, trabaho ng election officer yan. At nakalagay sa rules natin na kapag hindi ginawa ng election officer yung kanyang katungkulan, election offense din yun. Ang election officer po natin sa area district 4, si Mrs. Erlinda Radil. Opo. So, ako rin naka-schedule po sa akin dapat bukas po interview para ipamukha ko sa kanya na tulungan nyo si Chairman Brillantes at si Jimenez sa panawagan niya. Opo. I will bring that to her attention also. Okay. Teka muna. Opo. Pwede po magtanong. Opo. Magtanong po kayo. Libre naman. Wala pa ito. Tatanong ko lang po yung mga offenses na gano'n, yung pinag-uusapan. Meron po bang stiff monetary penalty? Kasi para to deter these people, bakit po hindi natin bigyan na? I understand. Pero ang nasa batas po kasi election offense ito, at ang parusa ay pagkakulong up to 6 years, disqualification from holding office. No? Meron din administrative fine, pero hindi normally hindi malaki yung fine na yun. Oo. Para po lakihan yung fine, I think kailangan natin amyendahan yung batas. Okay, naman, 5 billion ang pinakamababa. Yung sinasabi sa Quezon City na walang kalaban, sandali na po. Yung sinasabi na walang kalaban sa Quezon City for mayoralty, hindi ho totoo yun. Ito, dekada 70, palaban na ho ito. Hindi mo lang malaman kung kailan na-atake. Si kasamang Johnny Chang na kapartido ng kapatiran at kalaban ni Herbert Bautista. May reaction siya sa usapan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako yung kalaban ni Herbert. May sasabihin ko sana kay Public si Atty. James Jimenez.
under the law of the tinatawag propaganda materials, paraphernalia, lahat nagbabayad sila lahat. Kaya nga, so, bawal maglagay sa barangay hall, bawal maglagay sa tricycle, lahat, eskwela, lahat. You go around, sila gumagawa. Okay? Ang nakakaawag, katulad ko, sumusunod. Yun ang problema ko. Ang kasarap, may malaking problema. Yung COMELEC na officer na in charge ko sa City Hall, may lumapit ng mga UP student, humingi ng address sa bahay ko, ayaw bigay. So kung lumalabas, naging one-sided po, hindi pagsusubok ko, I'm just telling you what's happening in Quezon City. Basta hindi ka nagsusubok yan, ha? Hindi ka makakita. Kasi doon sa kanto ng Tandasora, Mindanao, may nakita ko isang Johnny Chan noong umaga. Pero kami... Noong tanghali, wala na. Yun. Okay. Linawin ko lang po, address sa bahay po, hiningi na address sa bahay Sa bahay ko. Okay lang sa inyo ibigay. Bigay. Kasi nakasulat lang sa mga... Walang problema. Kaya lang, nahanap namin sila ako, nag-interview sa akin. Ang punto ko dito, right now, tumawa na independent kandidato ko. Napakhirap, saan namin lalagay, katulad ng QC, buti ka QC ang humingi permission maglagay. Yung mga poster namin, di pwedeng, kasi ako, simula nung tumakbo last 2010, di ako nagpapago sa puno. Ginagawang tali, tinatali ko dala kasi yung respeto yan sa puno eh. Kaya dapat yung puno may bawal. Eh saan ko ilalagay yung poster ko? Mahirap makiusap sa mga bahay kasi. So ginagawa ko yung kumentari, sinasabi na nagpapalag pa rin kami. Okay. So, paano nga pala yung Atty. Jimenez? Diyan na sa Bisaya sabi niyo sa Project 6, bawal ang puno, sinakta nila. Bawal ang kable, sinakta nila. Paano matutunan ng Commission on Election itong paulit-ulit na kasalanan ng mga politiko natin? Tama po Sir Jim, talagang EO talaga ang responsable dyan, kaya dapat yun ang bakbakan natin. Dito sa Quezon City, ang responsibilidad for NCR po talaga is the regional director of the NCR. Kami, national campaign ang inaalagaan namin, but definitely, sige po, I will speak to the NCR and pupulungin namin yung mga EO para mapaalala sila sa kanila. Even for the last 4 weeks, may magawa man lang sila. At may mabaklas at makasukan din sila. Okay, on the national side, sandali ha. On the national and international side, ang COMELEC ay lumabag daw po sa batas na Atty. Jimenez. Paano po? Sa Hong Kong, sa unang araw ng botohan, nagsiboto yung mga Pilipino. Ang batas ng Commission on Election, pagkatapos sumalal, ay kailangan patakan ng indelible ink yung koko. Pero doon daw sa Hong Kong, mas nauna yung magtipid tayo kaysa lagyan ng pag nabagyan, di ba? Hindi po. Sa overseas voting law, meron po tayo authority to promulgate the rules for the conduct of the elections. At isa sa mga ginawa natin ay tinanggal natin yung requirement ng indelible ink. Hindi lang po sa Hong Kong nag-appear, kundi sa Hong Kong, sa Singapore, sa Riyadh, sa Jeddah, sa Dubai, sa Abu Dhabi, at sa Kuwait. So hindi tayo nag-indelible ink doon. Personal voting po kasi yung mga lugar na yun. So in those places, kung saan nagkaroon ng personal voting, wala pong indelible ink. For those who think na talagang absolutely essential yung indelible ink, tandaan natin, meron din tayong mail voting, voting by post. Kapag nagpadala kayo ng balota nyo sa koreo, wala din namang indelible ink doon.